Nakikita mo tong isang pirasong lupa na ito sa China? Alam mo bang dito galing ang halos lahat ng ino-order mo online? Phone cases, fake lashes, mini fan, at lalo na yung mga sobrang murang item na ina-add to cart mo. Ito ang Yiwu International Trade Market. At sa loob niyan, meron niyang 75,000 shop. Dineclare ito bilang world's largest wholesale market. Pero ngayon, ang bilihang ito ay nanganganib na. Baka kasi yung dating mumurahing presyo magtaas na. Bakit? At ano ang epekto nito sa mga kagaya mo na mahilig mag-add to cart? Ang Yiwu International Trade Market ay located sa Yiwu, Zhejiang, China. Kung ang Divisoria ay bagsakan ng paninda sa Pilipinas, ang Yiwu naman ang bagsakan ng paninda ng buong mundo. Para ma-imagine mo kasya ang 12 na Divisoria sa loob ng Yiwu Market. Kasya din dito ang 56 na Philippine Arena. Dito sa Yiwu Market makikita ang halos lahat ng small products na naiisip mo. Toys, hair clips, school supplies, beauty items, home decor, at kung ano-ano pa. Hindi ito ordinary mall wholesale kingdom ito. Hindi ka bibili dito ng isang piraso. Dapat kahon-kahon, container. Sikat ang Yiwu dahil dito nagsusource ang maraming international buyers na bumibili ng bulk products na ibibenta sa kani-kanilang bansa. Kaya kung may nakita kang sobrang murang item online, yung tipong, Paano naging 49 pesos lang to? malamang sa malamang, galing yan sa Yiwu. Malapit din kasi ang Yiwu sa major trade routes at big ports kagaya ng Shanghai and Ningbo. Kaya naman madaling dalhin ang mga produkto from factory papunta sa port, papunta sa ibang bansa. Kaya naging center point siya ng murang global wholesale trade. Ngunit alam mo bang nanganganib na magtaas ang mababang presyo ng Yiwu? Yan ay dahil sa trade war ng China at US. Sa Amerika, kaya kasi naging sobrang mura sa kanila ang mga direct from China orders ay may tinatawag silang batas na de minimis exemption. Ano yan? Ito, simple explanation. Sa US kasi, may rule na kapag ang package ay valued under $800 lang, pwede itong pumasok sa Amerika nang hindi nagbabayad ng tariff or taripa. In short, kung maliit lang yung package under $800, papasok yan sa US ng mura. Pero ang naging problema, sobrang dami na ng packages. Noong 2024 lang, around 1.36 billion shipments ang pumasok sa Amerika under the minimis exemption. Kaya ang reklamo ng mga Amerikano, nalulunod na daw ang US market sa murang goods. Nahihirapan na din daw ang local businesses nila na makipagsabayan. Kaya ano ang ginawa ni Trump? Hinigpitan niya ang de minimis treatment for Chinese imports. Ang goal niya, patawan na rin ng taripa, pati na ang mga small packages from China. Kaya ang epekto, biglang taas ng presyo. Kasi kung may tariffs and import duties na kailangang bayaran, someone has to pay. Pwedeng seller, pero madalas, consumer. Ikaw. Maraming merchants at super affected din ang Yiwu market. Maraming merchants doon ang umaasa sa foreign buyers and global e-commerce demand. Kung tumaas ang gastos papuntang Amerika, maaapektuhan ng orders. Pero importanteng linawin lang yung de minimis issue na ito, direktang tumatama sa US imports. Hindi ibig sabihin na dahil nagtaas ng taripa ang Amerika, automatic bukas mas mahal na agad ang budol mo sa Pilipinas. Pero dahil global ang supply chain, pwedeng may indirect effect sa atin. Kapag nahirapan ng Chinese sellers magbenta sa Amerika, pwedeng maghanap sila ng ibang markets. Pwedeng magbago ang shipping routes. At baka may Pinoy buyer na magulat, bakit ang tagal dumating? Wait, bakit ang mahal ng shipping fee? Well, ganyan ka-connected ang mundo. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.